mga balitang dapat abangan ngayong araw sa Alakdan News Update. KPMFI at 45th IB pinaigting ang kakayahan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng Gender at Livelihood Seminar sa Basilan. Army pinarangalan ang civilian workforce sa araw ng parangal at pasasalamat. 11th Service Support Battalion may bago ng commanding officer. Ang lahat ng yan dito lamang sa Alakdan News Update. Matagumpay na nagsagawa ng Gender Equality and Women Entrepreneurship for Sustainable Peace Seminar ang 45th Infantry Gallant Battalion ng 11th Infantry Alakdan Division Philippine Army, katuwang ang Katiling Banong Pamahandi sa Mindanao Foundation Incorporated or KPMFI noong ika-18 ng Setyembre ngayong taon, kasabay ng pamamahagi ng mga livelihood starter kits sa 48 kababaihan, asawa at mga byuda ng peace partner mula sa bayan ng Uncaya, Pucan, Tipo-Tipo at Albarca, Basilan, Cavite. Narito ang report. Pinangunahan ang aktibidad ni Ms. Bel Hernandez, Monitoring and Evaluation Officer ng KPMFI, katuwang ang Provincial Local Government Unit ng Basilan sa pamumuno ni Ms. Norcaisa Alidain, Chief Administrative Officer at mga voluntaryo mula sa Basilan Young Professionals or BYP. Ito ang KPMFI, Katiling Banong Pamahandi sa Mindanao. Isa siyang social enterprise NGO ng Balay Mindanao. So, anak kami ng Balay Mindanao. Ako po si Suada Dapal Sabtan from Barangay Limbupas, Tipo-Tipo, Basilan. Asawa po ako ni Nasir Sabtan. Nakakatulong po siya dahil kami po mga kababaihan, karamihan sa amin walang trabaho, tambay lang sa bahay. So ngayon nakakatulong po siya kasi may pinagkuhaan na kami, may kinabukasan na yung mga anak namin. Nakatuon ang seminar sa pagsusulong ng pagkapantay-pantay ng kasarian, pagpapalakas ng kababaihan at pagpapaunlad ng entrepreneurship bilang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan sa mga komunidad na apektado ng sigalot. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, nagkaroon ng kaalaman ang mga kalahok tungkol sa gender sensitivity at praktikal na kaalaman sa entrepreneurship, habang ang mga starter kit ay nagsilbing panimulang puhunan upang makapagtatag sila ng maliit na kabuhayan. Ipinagkaloob ang mga kagamitan at materyales para sa produksyon ng banana chips sa Uncaya, Pucan, peanut butter sa Tipo-Tipo at dried fish para sa mga asawa at byuda ng peace partners sa Albarca. Ang proyektong ito na nakabatay sa komunidad ay bahagi ng Whole of Nation approach na naglalayong tugunan ang ugat ng insurgency sa pamamagitan ng inklusibo, lokal at pangmatagalang programang pangkapayapaan. Muling pinagtibay ng 45th IB ang kanilang pangako sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan, pagsuporta sa panlipunang reintegrasyon at pagpapatatag ng kabuhayan sa probinsya ng Basilan. Nagsagawa ang 11th Infantry Alakdan Division Philippine Army, katuwang ang Civil Service Commission or CSC ng Araw ng Parangal at Pasasalamat noong Setyembre 22 ngayong taon, bilang pagdiriwang ng ika-125th na anibersaryo ng Civil Service Commission na may temang Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal at Galing para sa Bayan. Ang detalye ng balita ating alamin mula kay PFC Visaret. Idinaos ang aktibidad sa pamamagitan ng Video Teleconference or VTC upang kilalanin ang mahahalagang kontribusyon ng mga sibilyang kawani sa pagpapaunlad ng misyon ng Philippine Army at sa pagpapabuti ng serbisyo publiko. Isa sa tampok sa programa ang paggawad ng Plaque of Recognition kay Ms. Sherwina L. Hamdin, Administrative Assistant 3 ng Office of the Assistant Chief of Staff for Personnel or G1 11th ID. Bilang Philippine Army Major Unit o natatanging lingkod kawani 2025. Personal itong ipinagkaloob ni Colonel Gregorio S. Neveras, Inspector General ng 11th ID. Bilang bahagi rin ng pagdiriwang na mahagi ang divisyon ng mga gamit pang paaralan sa mga anak ng civilian personnel. Isang patunay ng pagpapahalaga ng Army hindi lamang sa kanilang mga empleyado kundi sa kanilang pamilya. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Lieutenant General Antonio G. Nafarrete, Commanding General ng Philippine Army, ang dedikasyon, profesionalismo at walang pag-iimbot na serbisyo ng mga sibilyang kawani at ibinigyan diin ang kanilang mahahalagang papel sa pagsuporta sa operasyon ng Army at sa pagtataguyod ng nation building. Samantala, nagpaabot
Nag-abot din ng pasasalamat si Major General Leonardo I. Peña, Commander ng 11th ID at Joint Task Force Orion sa mga sibilyang kawani at sinabi na ang ating civilian employees ang tahimik na lakas sa likod ng bawat misyon ng ating natapos. Ang kanilang dedikasyon at serbisyo ang nagbibigay inspirasyon sa ating mga sundalo upang patuloy na magsumikap para sa kahusayan. Sa ating pagdiriwang ng kanilang kontribusyon, muli rin nating pinagtitibay ang ating pangako na sila ay suportahan at pahalagahan bilang mahalagang katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa Sulu, Basilan at iba pa. Mula sa 11th Infantry Alacdan Division, ako ang inyong Alacdan Trooper, PFC Bizares para sa Alacdan News Update. Formal na tinanggap ng 11th Service Support Kusog Batalyon ng 11th Infantry Alacdan Division Philippine Army ang kanilang bagong commanding officer sa isinagawang change of command ceremony noong ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Alacdan Mess Hall sa Kuta General Teodolfo Bautista, Barangay Busbos, Sulu-Sulu. Ang buong detalye ng balita ating alamin mula kay PFC Uyaw. Pinangunahan ng seremonya ni Major General Leonardo I. Peña, Commander ng 11th Infantry Division at Joint Task Force Orion. Formal na pinasa ni Lieutenant Colonel J.V. Remotegue ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad kay Lieutenant Colonel Donato A. Molina Jr. na siyang formal na umako ng pamumuno sa batalyon. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Major General Peña ang dating commander para sa kanyang dedikadong serbisyo at mahalagang kontribusyon, partikular sa pagpapanatili ng kahandaan ng operasyon at pagbibigay ng mahusay na suporta sa lohistika para sa dibisyon. Hinikayat din niya ang bagong commander na higit pang palakasin ang kakayahan ng batalyon upang masuportahan ang misyon ng 11ID sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Isa sa mga tampok ng seremonya ang simbolikong handover ng bandila ng unit na sumasagisag sa paglilipat ng otoridad at responsibilidad mula sa papaalis na commander patungo sa bagong commander nito. Kabilang din sa programa ang pagbasa at paglagda sa relief, designation, relinquishment at assumption orders, gayon din ang pagbibigay ng mga parangal at mementos kay Lieutenant Colonel Remotegue. Dinaluhan ang nasabing aktibidad ng mga brigade at battalion commanders, mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource ng Alacdan Division na sumasalamin sa pagkakaisa at suporta ng buong pamunuan. At yan ang balita at kaganapan sa linggong ito. Ako si PFC Salario para sa Alacdan News Update. Magandang araw at magsukul. Para sa karagdagang balita, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page. Sundan niyo din kami sa aming YouTube channel.